Pumabo ang Senate Impeachment Court sa hiling na sabina ng prosekusyon para sa ilang tax, bank at AMLAC records ni na Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Manasseh Carpio. Ayon po kay Presiding Officer Senator Chis Escudero, hindi saklaw ng right to privacy ang impormasyong hinihingi sa bisa ng sabina. Saksi si Joseph Moro. Sa kabila ng mga inilatag na pagtutol ng depensa kanina ay pinayagan ng Senate Impeachment Court ang hiling ng prosekusyon na ipasubpina ang bank account records ni Vice President Sara Duterte, pati ang sa kanyang asawang si Attorney Manasseh Carpio mula 2007 hanggang 2021. Sakop nito pati ang mga taong hindi pa Vice President si Duterte. Ayon sa Senate Impeachment Court, pasok ang mga ito sa requirement na definiteness o natukoy kung aling mga dokumento ang kakailanganin o relevancy o kaugnayan nito sa pinag-uusapang aligasyon sa ilalim ng Article 2 ng Articles of Impeachment. Dito nakapailalim ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng bise. Pero mga peso account lamang na mag-asawa ang saklaw ng sabina dahil kailangan ng consent o pagpayag ng depositor para mabuksan ang mga foreign currency account. The court finds that the requested documents meet the requirements set forth above. They are reasonably described, readily identifiable, prima facie relevant, and material to the allegations under Article 2. The documents requested under the subpoena ducis tecum will not be used to allege additional independent impeachable offenses. The court will not allow this in adherence to the doctrine laid down in Duterte v. HOR, as this will violate the respondent's right to be informed of the nature and cause of the accusations against her and her rights to due process at every stage of the proceedings. Ipinunto rin ni Presiding Officer Chis Escudero na hindi saklaw ng right to privacy ang impormasyong hinihingi sa bisa ng sabina. Furthermore, Rule 5, Section 22F of the DPA, Data Privacy Act Implementing Rules, expressly permits the processing of sensitive information, personal information, when provided to government or public authority pursuant to a constitutional or statutory mandate, and when necessary for the protection of lawful rights, interests in court proceedings. Bago pa man basahin ni Escudero ang desisyon ng korte, may inusisa siya sa abogado ni Duterte. What is the property regime governing their marriage? As far as I know, there are no property regime arrangements or prenup. That's why, Your Honor, I would assume it would be the default property regime, which would be The absolute community of property. Thank you, Counsel. Sa binasang desisyon, ipinuntong hindi maihiwalay ang bank accounts na mag-asawa tulad ni na Vice President Duterte. Their financial interests are therefore statutorily intertwined for purposes of disclosure. The law is clear on the matter. The legal necessity of examining the financial records of Attorney Carpio is firmly cemented by the default property regime of absolute community of property governing his marriage to the respondent. Investigating Mr. Carpio's financial records is therefore not an unwarranted intrusion into a third party's privacy, but an absolute legal prerequisite in determining the actual aggregated wealth of the respondent. Sa hiling naman ng prosekusyon na ipasapina ang bank accounts ng 21 kumpanya, 19 sa mga ito ang pinayagan ng impeachment court, 2 ang hindi kasama. Their general information sheets do not identify the respondent or her spouse as shareholders, and the prosecution at this time failed to show either a direct business interest or a clear and convincing basis to disregard their separate juridical personalities. Pinayagan din ng korte na isapina ang mga record na umano'y paglabas-masok ng pera sa bank accounts ni Vice President Duterte mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLC. Gayon din ang record ng Bureau of Internal Revenue o BIR ng mga income tax return ng bise at kanya umanong mga negosyo. Katulad sa impeachment trial ni Noy Chief Justice Renato Corona, kakailanganin ng BIR Commissioner na humingi ng permiso mula sa Pangulo na buksan ang tax records ng bise at kanyang asawa. Ang mga pinapasapinang dokumento ay ilan lamang sa mga ebidensya ng prosekusyon kaugnay na umani hindi maipaliwanag na yaman ng bise. Lampas daw ito sa kanyang legal na kita mula na maging mayor hanggang vice-presidente na hindi niya raw idineklara ng buo sa kanyang SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth.
Ayon sa korte, paunang proseso pa lamang ang paglalabas ng subpoena. Hindi automatikong magiging ebidensya na ito na huhusgahan ng Senate Impeachment Court. May pagkakataon pa ang depensa na magmosyon sila sa korte na i-exclude ang mga ebidensyang ito oras na dumating sa Article 2 ang prosekusyon. Ayon kay Attorney Michael Powa, tagapagsalita ng depensa at sumalang sa oral arguments kaugnay sa subpoena, hindi niya nakikita makakaapekto ang desisyon ng impeachment court sa defense team ni Vice President Duterte. Naganda naman daw sila na posibleng mangyari ito dahil na rin sa impeachment trial noon ni dating Chief Justice Corona. Hindi pa raw tiyak kung maaari silang mag-motion for reconsideration dahil wala ito sa mga panuntunan ng impeachment court. Merong legal remedies na pwedeng gawin tulad ng paghahain ng mosyon sa Korte Suprema, pero hindi pa aniya ito na pag-uusapan ng defense panel at kailangan din itong isang guni sa bise. There's always the possibility of going up, but we have not made that decision yet. This is something that we have to discuss as a team and also, of course, in consultation with our client, the respondent, Vice President. Ang prosecution masaya sa tagumpay na hiningi nilang subpoena. Anila malalaman na kung magkano ang yaman ng bise. Okay lamang daw na hindi pinayagan ang pagbubukas ng foreign currency deposits ng bise dahil mas mahalaga naman daw ang kanyang peso transactions. Tiwala rin silang bibigyan ng permiso ng Pangulo ang BIR para mabuksan ang tax records ng bise. We certainly would hope that he would give the authority. Wala kami nakikitang dahilan para hindi ibigay ng Pangulo yung authority or yung consent niya. I don't think the prosecution would be further taking issue on the matter. It's enough na rinant na nga yung subpoena with respect to the peso-denominated accounts kasi very substantial naman yung peso-denominated transactions or peso-denominated accounts. Hindi na rin kailangan yung tungkol sa foreign currency. Ang Article 2 kung saan nakaugnay ang pinag-usapang subpoena ay panghuli sa ipipresent ng Articles of Impeachment ng prosekusyon. Bukas sa katakdang humarap sa impeachment court si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag kaugnay sa Article 4 na laman ng umunoy pagbabanta ng bise kina Pangulong Bongbong Marcos. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Kasunod po ng pangahataw ng baton ng mga tauhan ng China Coast Guard na ikinasugat po ng 2 Pilipinong sundalo sa Ayungin Shoal, sinabi po ng Foreign Affairs Department na hindi katanggap-tanggap ang nangyari at may karampatang diplomatic action para rito. Saksi si Jonathan Landa. Sa bahaging ito ng Ayungin Shoal sa West Philippine Sea, nakuna ng panghahampas ng sagwan at baton kaninang umaga ang nasa mas malaking motorboat mga tauhan ng China Coast Guard, habang mga taga-Philippine Navy naman ang nasa maliit na rubber boat gamit ang kanilang malaking motorboat at mas mahahabang mga pamalo na itulak palayo ng CCG ang mas maliit na rubber boat ng Philippine Navy. Inilabas ng Armed Forces of the Philippines ang video. Ayon sa Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, 2 sundalo ang nasugatan, kabilang ang isang nahataw sa ulo gamit ang kahoy na baton ng China Coast Guard. Binigyan ng sundalo ng first aid at pinag-aaralan kung isa sa ilalim siya sa medical evacuation. 2 tropa natin na injured. Yung isa required 4 stitches sa kanyang ulo, almost 2 inches yung haba ng kanyang sugat. Yung isa sa braso, sa bandang kamay niya, sa mga daliri, sapagkat sinasangga niya ang hampas sa kanila. Nasira rin ang rubber boat ng Philippine Navy. Pero sino unang nanghampas? Yung China Coast Guard personnel. Makita naman natin sa video, marami silang humahampas. Yung ating mga kasundaluhan were purely defensive. Na pangsangga lang para wag na sila matamaan. Sabi ng AFP, mula sa China Coast Guard ship na may bow number 21560, pinakawalan ng China ang rigid hull inflatable boat na may 8 sakay. Pinaikutan at kinunan daw nito ng litrato at video ang BRP Sierra Madre, ang kinakalawang na barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal na may mga nakaistasyong Pilipinong sundalo. Para raw itaboy ang China, naglabas ng 2 rubber boat ang mga sundalong Pinoy pero kalmado at hindi raw sila nangahamon sa ginawa nilang pagpapaalis. Bagamat ginagawa ito sa ating mga kasundaluhan, mataas yung kanilang moral at sila ay magpapatuloy sa pagpapatrolya at pagwawagayway ng ating bandila sa West Philippine Sea. Ang aksyon ng China Coast Guard tinawag na assault ng AFP.
Inilagay daw nila sa alanganin ng buhay ng mga Pilipinong sundalo at nagpataas ng tensyon sa West Philippine Sea. Pero sa kabila raw ng anilay karahasan na natiling profesional, disiplinado at sumunod sa rules of engagement ang mga Pilipinong sundalo habang ginagampanan ng kanilang misyon sa loob ng Exclusive Economic Zone. Panawagan ng AFP sa China, itigil na ang iligal, agresibo at mapanlinlang na kilos sa West Philippine Sea at sumunod sa 2016 Arbitral Award na iginigiit ang karapatan ng Pilipinas sa naturang dagat sa ilalim ng international law. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang Chinese Embassy sa Maynila tungkol dito. Ang ating Department of Foreign Affairs nakikipag-ugnayan na raw sa AFP kaugnay ng insidente. May karampatang diplomatic action daw kaugnay nito. Sabi pa ng DFA, hindi katanggap-tanggap ang anumang marahas na aksyon laban sa Filipino personnel. Ang insidente sa Ayungin Shoal nangyari ilang araw lang matapos maghain ng diplomatic protest ang DFA dahil sa AI-generated video ng state-owned newspaper ng China na nagpapakitang unggoy ang Pilipino. Hindi pa malinaw kung kabilang ito sa pag-uusapan sa nakatakdang pagpupulong ni na Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Chinese Foreign Minister Wang Yi. Yes, I have knowledge that the Secretary will have a meeting with the Foreign Minister of China. But as regards their discussions, of course, I don't want to preempt what they will discuss. Ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Arestado ang umano'y leader at 2 miyembro ng termite gang sa magkahiwalay na operasyon sa Pampanga. Ayon sa Police Regional Office 3, nag-ooperate ang mga suspects sa Central Luzon. Sakot daw ang grupo sa pagnanakaw sa isang convenience store sa Bamban, Tarlac at sa 3 establishmento sa Isabela. Sila rin daw ang naghukay ng tunnel sa ilalim ng isang rural bank sa Nueva Ecija noong March 22. Na-recover sa mga suspect ang mga gamit sa paghukay at pagpasok sa mga establishmento, pati na iba't ibang plaka ng kanilang getaway vehicle. Lagpas 10 piso kada litrong taas presyo sa diesel at kerosene ang inaasahang ipatutupad bukas dahil po sa muling pagsiklab ng tensyon sa gitnang silangan. Ang babala ng DOE, posible ring magmahal ang presyo ng kuryente. Saksi, si Rafi Tima. Siyam na sunod-sunod na gabi na nagpapakawala ng airstrike ang Amerika laban sa Iran. Ayon sa US Central Command, target nilang pilayan ang kakayahan ng Iran na atakihin ang mga commercial vessels sa Strait of Hormuz. Ang panibagong bugso ng tensyon sa gitnang silangan ang nagpasipa sa presyo ng langis na ipatutupad sa mga gasolinahan bukas. Ayon sa DOE, pinakamataas na pwedeng iakyat ng presyo ng diesel ay 10 pesos and 68 centavos. 11 pesos and 77 centavos naman sa kerosene at 3 pesos and 65 centavos sa gasolina. We are also in talks with the oil companies to appeal to them to give discounts to our public utility vehicles and also if they can stagger the increase of this week. Na pa-konti-konti lang para hindi naman mabiglaan. Parang bumabalik tayo sa umpisa na naman. Dahil dyan, mahaba ang pila sa mga gasolinahan, ilang oras bago ipatupad ang taas presyo. Kapag isinamang nakatakdang oil price hike bukas, aabot sa halos 81 pesos hanggang mahigit 101 pesos ang presyo ng diesel. Kumpara yan sa presyuhan noong simula ng gyera na naglalaro sa 49 pesos hanggang halos 75 pesos. Noong Abril, umabot sa 120 pesos hanggang halos 172 pesos ang presyo ng diesel, pinakamataas mula nang magsimula ang gyera. Ayon sa DOE, tuloy pa rin ang 10 piso kada litrong discount sa mga pampublikong sasakyan. Pero plano pa rin ng grupong Manibela na magtigil pasada. Gusto ng grupo, 2 pesos na dagdag sa minimum na pamasahe sa jeep. At least sana 2 pesos, Ma'am Susan, kasi nga yung losses pa namin noong Marso hanggang ngayon ay hindi pa rin kami nakaka-recover dito. Kaya ako sana mapagbigyan tayo ng ating Pangulo kung hindi sana ito binawi nung nakaraan ay okay na po sana yung piso. Ang pasang mas dahil hindi nakikitang solusyon ng tigil pasada. Ito ay pandaigdigang problema. Hindi naman ang problema ng ating bansa ito na pwede natin ipaabot sa mga kinakukuring ng ating mga hininaing. Ito po ay pandaigdigang problema. Kanya strike, hindi po ito makatutulong, hindi makapabigat pa ito sa kanilang hanap buhay at sa buhay ng ating mga kasuperan. Nagpaabot na raw ng liham sa Pangulo ang kanilang grupo kasama ang auto dapat busina para hilingin na ipatupad ang naunang inaprobahang 1 peso fare increase ng LTFRB.
Bukod sa taas presyo sa langis, posible ring magmahal ang kuryente. Depending on the price increase of fuel in the next few weeks, we might see an increase in the price of electricity. Similar to what happened in the past, we will be encouraging our distribution utilities to first use the cheaper fuel before using the more expensive fuel. Of course, we also encourage the public to please conserve energy such that we don't have to run the higher pricing power plants. Sabi ni Energy Secretary Sharon Garin, maliit lang naman ang porsyento ng langis sa energy mix ng kuryente, 3% lang. Pero hindi naman daw ito ang direktang dahilan ng pagtaas ng kuryente, kundi ang gasto sa transportasyon ng coal at iba pang gastusin. Ako si Rafi Tima, ang inyo saksi. Tinutugis ng pulisya ang riding in tandem na bumaril at pumatay sa isang vlogger sa Caloocan City. Ang biktima, nakatanggap daw ng pagbabanta bago mamatay. Saksi, si June Veneracion. Madaling araw ng Biyernes, natagpo ang duguan at may tama ng bala sa ulo ang vlogger na si Alicia Lipata, na kilala rin sa pangalang Mima Alicia. Mga salaring riding in tandem ang nasa likod umano ng pamamaril na ikinamatay ni Lipata at ikinasugat ng kanyang live-in partner. Ayon sa PNP, dati nang nakatanggap ng pagbabanta ang vlogger. Meron pong threat talaga sa kanya. And it was proven to be correct, di ba? Ito na nga may nangyari sa kanya. But we're still looking into kung ano yung threat na pinanggalingan. Iniimbestigahan kung may kinalaman sa krimen ang hiwalayan nila ng dating karelasyon. Merong konting naging problema sa kanila nung nag-break up na sila, and there were even some cases filed between the two of them. So kaya lang po natin sila tinitignan. Gayon din kung may kinalaman ito sa pagka-pro-administration vlogger ng biktima. Isa rin pong malaking tsansa is yung her work related to being a vlogger. Tinutugis ang dalawang suspect sa pamamaril na posibleng inutusan umano ng isang mastermind. Tumanggi ng magbigay ng pahayag ang pamilya ng biktima na naulila ang kanyang 4 na taong gulang na anak. Sa kanyang burol, nakiramay ang ilang kapwa BBM supporter. Nakikiramay po ako sa pamilya ni Mima Alicia. Fans po niya ako. Pwede po ako sa kanya sa batang yun. Panawagan ko kung sino ka mong pumatay o nag-utos kung meron man, sana po matakot tayo sa Diyos. Makonsensya kayo, sumuko kayo. Ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Wala pa umano sa system ng Ombudsman ang ipinasang counter-affidavit ni Senador Robin Padilla kaugnay sa kinakaharap na reklamong obstruction of justice. Bago po ang impeachment trial kanina, ipinakita ni Padilla ang orihinal na kopya ng ipinasa niyang counter-affidavit. Bagay na inalmahan ng isa pang senador dahil hindi raw tamang forum ang impeachment court para pag-usapan ito. Saksi si Sandra Aguinaldo. Bago pa man opisyal na magsimula ang ika-7 araw ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, tumayo si Senator Judge Robin Padilla at hiniling na basahin ang kanyang manifestation sa reklamong obstruction of justice. Kaugnay ito sa umunay pagharang nila ni Senador Alan Peter Cayetano at dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska sa pagsilbi ng arrest warrant ng International Criminal Court kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang sinabi po ng mahal na ombudsman na ako daw po ay hindi sumunod sa kanilang pasabi na mag-file ng aking counter affidavit. Ako po ay nag-submit ng aking counter affidavit. Ito po, hawak ko po ang orihinal. Sa mga ganitong pagkakataon, hinihingi ko po na tulungan din po ninyo kami. Na maipaliwanag din po namin sa media na meron din po kaming mga pagkakataon na ipagtanggol din ang aming sarili at kami wag husgahan kaagad. Hindi naman ito ikinatuwa ni Senator Judge Erwin Tulfo. Ilang araw na raw nagagamit ang oras ng impeachment court sa mga bagay na labas sa kaso ng bise. The time we waste here to defend ourselves is an injustice to the Vice President. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer, Mr. President, Senate President. This is not the right place. This court
was established, was created, the impeachment court, for the Vice President and Vice President only. Binigyan din niya na dapat sa sesyon ng Senado ito tinatalakay. This is not also the time, Mr. President, Mr. Presiding Officer, na hanapin yung mga kasama nating nawawala, nakakulong. Dapat po doon sa Senado natin, sa sesyon natin, and not here in this court. Pero pagpunto ni Senator Judge Alan Peter Cayetano, may kaugnayan sa impeachment trial, ang anyay pagbabanta sa ilang senator judge. The integrity of the court and the justices or judges is always relevant. So if the Supreme Court or COMELEC, Court of Tax Appeals, Sandigan Bayang is being heard and the judges are being threatened, you give them time. So we cannot take the impeachment out of context. May nangyayaring flood control scandal. Nabanggit din ni Cayetano ang investigasyon sa kanya ng National Bureau of Investigation kaugnay sa umunoy anomalya sa pondo ng 2019 Southeast Asian Games. Lalo na't nagsilbi siyang chairman ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. We consider Senator Marcoleta and Senator Jinggoy political prisoners, weaponized yung Blue Ribbon Committee. After we brought up the problem with NBI, they doubled down, naggumawa pa ng task force. I mentioned 2 colleagues sa SALN, I didn't accuse them. Sabi ko lang, just like Vice President Sara, just because tumaas ang SALN, can we already ask for the BIR, for the AMLA and the bank accounts? So sabi ko, yan ang i-discuss namin sa Monday. Nag-react na, nag-accuse. I did not take up your accusations here today. But then, i-question ninyo si Senator Padilla. Sa huli, pinayagan ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero na manatili sa records ang manifestation ni Padilla. Tatalakayin daw ang ibang issue pagbalik ng sesyon ng Senado. Wala po kasi kaming sesyon. Ito lang po ang pagkakataong nakakapagsalita at nagkikita-kita kami habang recess kami. Pero umaasa ako na kapag nag-resume na po ang Senado sa susunod na linggo matapos ang sona ng Pangulo, may pagkakataon na po ang bawat miyembro ng Senado bilang senador, hindi bilang senator judge, na mailabas yung mga hinaing. Ayon kay Assistant Ombudsman Nico Clavano, wala pa sa system nila ang counter-affidavit ni Padilla. Buti naman po at meron siyang pinakita na isang counter-affidavit. Original pa po daw ang pinakita niya, bagamat hindi ho siya nagre-reflect sa aming sistema. And it had already, the time to file a counter-affidavit had already lapsed. So we will rely on what our system says. So as of right now, only Senator Alan Peter Cayetano's counter-affidavit reflects in our system. Pero kinontra ito ng abogado ni Padilla. It is evidenced by the stamp of the Ombudsman Records Division. The next step of this is that we will be respecting the legal process regarding this and we will be awaiting further orders or resolutions from the Ombudsman. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Inibisigahan ng NBI ang umano'y flood control projects ni Senador Alan Peter Cayetano sa Taguig. Ipinasapina naman ng NBI ang 4 na Board of Directors ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee para pagpaliwanagin kung bakit nagbayad pa rin sila ng renta na nasa 300 milyong piso kahit tapos na ang 2019 Southeast Asian Games. Saksi, si John Consulta. Pinadalhan na ng supina ng National Bureau of Investigation o NBI ang 4 na Board of Directors ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o PhilCOC. Sina Ramon Susara, Donaldo Caringal, Dexter Estacio at John Lester Buencansejo. Mula siyam noong 2019 ay naging 6 na lang ang direktor ng PhilCOC ayon sa General Information Sheet nito. Pero napansin ng NBI na hindi naging bahagi ng board si Senator Alan Peter Cayetano. May nakita raw na problema ang NBI rito. Base sa pag-aaral namin, may nakarating sa aming dokumento. Ang nangyari pala dyan, he was appointed as an interim chairman by the POC. Pero ang instruction sa kanya is to immediately incorporate the PhilCOC. Paano ka magiging chairman kung nagpakilala kang chairman tapos hindi ka naman member ng board?
Ayon sa NBI, mahalagang masagot ng Fisco kung bakit sila nagbabayad pa rin ng malaking halaga kahit matagal nang tapos ang 2019 Southeast Asian Games. In 2023, may binayaran pa silang rental na mga 300 million eh. So tapos na yung event, may binabayaran pa din. Ayon sa NBI, iniimbestigahan na rin nila ang mga umunoy flood control projects ni Senator Cayetano sa Taguig City. We're already investigating kasi noong 2022 meron siyang 11 proyekto dyan na somehow related doon sa mga pinangalanan na top 15 contractors. Inimbestigahan namin yan. Kaya lang, since tinanong nyo, baka sabihin yung timing na naman. And anyway, public na naman yan dahil sinasabi ni Senator Lacson. Sagot naman ni Senator Alan Peter Cayetano, may ginawa ng verifikasyon ang Department of Public Works and Highways kaugnay nito. Nagtataka ako ngayon, nung sinabi ni Senator Ping na may ghost, biglang I will verify. Samantalang binerify na nila at sinabing wala. Ganon din ang NBI. Confidential ang verification, huwag po kayong magulat. Talagang pag nagtanong ka pala ngayon, talagang yan ang isosoli at ibabalik sa inyo. Sa mga taga SEA Games, or most of you are volunteers, you did a great job. Pasensya na kayo kung nadadamay kayo. Patuloy naming sinisikap kunin ang pahayag ng iba pang mga nabanggit. Ako, si John Consulta, ang inyong saksi. Bumaba ang approval at trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos habang tumaas naman ang kay Vice President Sara Duterte batay sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. Mula sa 36% noong Marso, bumaba sa 29% ang approval rating ni Pangulong Marcos. Ngayong Hulyo, lumaki naman ang kanyang disapproval rating na nasa 50% ngayong Hulyo mula sa 45% noong Marso. Ang kanyang trust rating bumaba sa 28% ngayong Hulyo mula sa 35% noong Marso. Nasa 51% naman ang distrust rating sa Pangulo ngayong buwan, mas mataas kaysa sa 44% noong Marso. Si Vice President Duterte, tumaas ang approval rating mula 55% nitong Marso, naging 56% ngayong Hulyo. Tumaas din ang kanyang disapproval rating mula 27% nitong Marso, naging 29% ngayong buwan. Ang trust rating ng Vice Presidente tumaas sa 58% ngayong Hulyo mula 54% noong Marso. Nasa 27% naman ang kanyang distrust rating ngayong Hulyo, mas mataas sa 26% noong Marso. Isinagawa ang survey noong June 28 hanggang July 6, 2026. Sa pamamagitan po yan ng face-to-face interviews. 2,400 respondent na edad 18 pataas ang nakapanayam para sa survey na may plus-minus 2% na error margin at confidence level na 95%. Ngayong araw po nagsimula ang pamamahagi ng 2,000 piso na ayuda sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT program ng DSWD. Saksi si Oscar Oida. Sa tuwing bubuhos ang malakas na ulan, kakaba-kaba na raw ang 68 anyos na si Aling Luz Biminda. Butas-butas na raw kasi ang kanyang bubungan. Nais man daw niyang ipagawa, wala naman daw siyang mapagkukunan ng pambili. Kaya parang sagot anya sa kanyang panalangin nang mapag-alamang kasama siya sa makakatanggap ng ayuda mula sa Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT program ng DSWD ngayong araw. Sakto po na, makabili akong lero. Kahit 3 lang muna. Tinatayang aabot sa 43 benepisyaryo mula Muntinlupa ang nakatanggap ng 2,000 pesos bilang bahagi ng programa. Sila yung mga nag-qualify sa 2024 census ng Philippine Statistics Authority o PSA, Community-Based Monitoring System na pinaka-nangangailangan. Kung tutuusin, nasa 124 daw ang nasa listahan, pero yung iba, di na raw malocate. Yung iba naman po nakakulong. Yung iba po, nasa probinsya na po. Talagang mostly wala po na po sila dito sa Muntinlupa. Maliban sa Metro Manila, marami rin ang nakatanggap ng ayuda sa iba't ibang bahagi ng bansa, gaya sa Cagayan Valley, Laguna, Cebu, Cagayan de Oro, Davao Region at iba pa. Target ng programa na makatulong sa nasa 7.5 million households. Pero paano naman daw yung mga wala sa listahan, tulad ng 60 anyos na ina ni Melody na kinakailangan din daw ng tulong. Kung sakali po sana na na mabigyan po siya ng ganong tulong, bibili niya po sana ng maintenance niya po. Sa pagtutulungan po sa LGU, hahanapin sila
At eventually, magka-come up po kami ng iba pang mekanismo para malaman ng taong bayan kung sila ba ay beneficiary ng uplift assistance. So yun po, lilinawin lang po namin, hindi po magdadagdag ng listahan sa uplift kasi po yan po ay targeted, yan po ay pre-identified na ayon sa PSA list na nabigay sa DSWD. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, magpapatuloy ang rollout ng programa sa mga sunod pang araw. At kung hindi man daw kayanin na makapunta mismo sa payout center, partikular sa mga nasa Group 2 o yung mga nasa poor at near poor category, CBMS ng PSA. They may send their representatives in. So may means of verification. Kaya inallow natin na a representative could claim in behalf of that individual. Ako si Oscar Oid, ang inyong saksi. Nakatakda ng mag-preliminary investigation ng Office of the Ombudsman kaugnay ng reklamong plunder at money laundering laban kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico. Pagkasagot nilang dalawa sa mga alegasyon, saka magdedesisyon ang panel of investigators kung magsasampa ng kaso o hindi sa Sandiganbayan. Ang kay Assistant Ombudsman Nico Clavano, sapat at malakas ang hawak nilang ebidensya. Ayon naman sa abogado ni Romualdez, handa si Romualdez na harapin ito sa oras na ihain ng reklamo at matanggap ang kopya nito. Nirerespeto raw nila ang legal na proseso at naniniwala silang mareresolba ito sa tulong ng batas at sa tamang forum para mapakinggan ang parehong panig. Tinanggi rin ng kampo ni Romualdez na nagtaka siyang iwasan ang proseso. Git nila, kailanman ay hindi raw nagtago ang dating House Speaker. Hinihinalang sinadya ang sunog sa bahay na ito sa Dumangas, Iloilo. Ayon sa babaeng nakatira sa bahay, gabi ng Biyernes nang umuwi ng lasing ang kanyang mister. Nagkaroon po sila ng pagtatalo na nauwi sa pagbabanta ng mister na susunugin niya ang kanilang bahay. Umalis ang babae para humingi ng tulong sa barangay. Pero pagbalik niya, nasusunog na ang bahay. Naapula ang sunog sa tulong ng mga residente. Patuloy ang investigasyon at ang lalaki naman umalis daw sa kanilang lugar at nakikituloy umano sa kanilang kaanak. Handa raw makipagtulungan si DPWH Secretary Vince Dizon sa investigasyon ng NBI sa umano'y mga irregularidad kaugnay sa mga ginastos ng Pilipinas para sa Southeast Asian Games noong 2019. Si Dizon ang President at Chief Executive Officer noon ng Bases Conversion and Development Authority na siyang nangasiwa sa pagtatayo ng pasilidad para sa SEA Games. Ayon kay Dizon, malinis ang kanyang konsensya at tinawag na pang-world class ang mga itinayong pasilidad. Ang punto niya, may mga kasong isinampa laban sa kanya at iba pang opisyal noon pero na-dismiss noong 2021. Gayunman, tatalima raw siya kapag ipinasampina ng NBI. Tayo magko-cooperate yan. Kasi malinis ang konsensya natin at naniniwala tayo na napakaayos ng mga facilities na yan at napakaayos ng pagkagawa. Naglabas po ng video ang Chinese Embassy na anilay nagpapakitang ang Pilipinas ang nag-upisa ng panguudyok sa Ayungin Shoal. Base sa kanilang post sa social media, ang tauhan umano ng Pilipinas ang naunang manghataw gamit ang mga sagwan, baton at iba pang gamit. Ang buwalta ni Chinese Embassy Deputy Spokesperson Hu Wei, huwag mag-umpisa ng gulo saka magpapanggap na biktima. Tugon naman ni PCG spokesperson Rear Admiral J. Tariela sa Chinese Embassy, ang nanguudyok at ang nagpapalala sa tensyon ay ang China Coast Guard na malinaw daw na hindi nakakaintindi sa UNCLOS. Patunay raw ang paglapit ng China Coast Guard sa BRP Sierra Madre na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at may layong 600 nautical miles mula Hainan, China. Git ni Tariela, ang nanguudyok ay hindi ang taong nasa sarili niyang tahanan, kundi ang taong naglayag umano ng ilang milya para manghataw ng baton. Ang Pilipinas daw lagi ang biktima at ang China ang bully. Nagsama-sama po para sa pangmalakasang World Cup halftime show ang malalaking pangalan sa music industry. Kabilang sa mga nag-perform sina Justin Bieber, Madonna at Shakira. Pasabog din ang performance ng BTS ng kanilang hit song na Dynamite. At serving looks naman, ang global superstars na BTS kasamang Hollywood legend na si Tom Cruise. Sa
Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyo. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi.